Hello again mga kahabi, it's me again, Arnold G, ang inyong kahabi buddy. And welcome back to my channel. So mapapansin nyo, nandito tayo sa bahay ulit. Wala po tayo sa firing range and wala tayo sa mga hobby shop. So pag-uusapan muna po natin today is paano, itong magazine na to. Ayan. So paano matatanggal yung leak. Nung nakaraan, gumawa na po ako ng video kung paano tatanggalin yung leak neto. It's napakasimple lang naman. Hihigpitan mo lang yung mga nut yata nila or bolt or nut or screw na nasa loob neto. Pero this time, hindi siya umubra kasi hinigpitan ko na ganun pa rin. So try po natin siyang buksan and sana mag-work. No, kasi bago lang naman itong magazine na ito. So pakita ko na muna po sa inyo paano na siya nasingaw, para may idea kayo, no? Baka sabihin nyo, wala naman singaw eh. Lagyan po natin ng magazine, ng green gas. Ito po, sakto ko siya. 1, 2, ayan o. Narinig yung singaw, mga kahabi? Diba, ang lakas ng singaw? So, hinigpitan ko na po yan eh. So, hindi siya ubra. Ayan o, lakas. So, gawin po natin, bubuksan po natin siya, no? Bago natin buksan, so pasingawin muna natin. Wala na siyang gas. So paano po siya bubuksan? Kailangan lang natin tools yung ganito. 2-in-1 to kung tawagin. Kasi isang Phillips screw and flat screw. So tutusukin natin to. May parang ano siya rito. Tutusukin natin to. And then ipupush nyo lang. Ito, ipupush nyo lang pa ganun. Sukan nyo lang ulit. Ayan. Para maipush. Ayan. Ayan. So, ayan po. So, ating kailangan natin tools. Cleaning materials. Siyempre, silicone kailangan natin ito. Pang seal natin mamaya. Ayan. Medyo ma-oil-oil pa siya eh. Kasi nga, titry ko ng lagyan ng oil. And ayaw talaga. Ayaw po talaga niya. So, ito po yung hinigpitan ko last time. Ito yung hinigpitan ko last time. Kita nyo po ba? Etong part na to. Hinigpitan ko siya last time. Pero, this time ayaw niya eh. Tsaka itong screw nasa loob, no? Hinigpitan ayaw din. So, yan po yung tatanggalin natin. Kaya, dahan-dahan lang po sa pagtanggal kasi may mga spring na tumatalsik po ito. So, lagay ko muna po ito. Kailangan din ikot natin eh, yung rubber o yung pang seal niya sa loob. Ayan, ikot lang natin. Dahan-dahan lang po. Ano bang reason bakit magkakaroon ng ganito? Reason number 1 po is siyempre, pag na-change mag tayo is bumabaksak po to. So, may mga tendency na lumuluwag lang yung mga ganito. Yung mga ganitong bulb or screw or hindi ko alam ang tawag dyan eh. Paki-comment down below kung ano pang tawag sa ito. May time na lumuluwag lang to. Kaya yung iba, hinihigpitan muna. Kaya lang this time, ayaw po talaga. So, kailangan natin buksan. And may, ano po yan may rubber po yan dito. Yan po yung pang-seal din niya. So, kailangan nandyan po yan. Okay? Then, buksan din po natin tong screw. So, yun. Yung isang reason po, no? Nalalaglag siya. So, kailangan talaga naingatan. Kaya lang pag nagpa-firing tayo, balikan ko lang. So, hindi siya maiwasan. Kaya ang ginagawa ko ng ibang team and sa team natin, no, naglalagay na po kami ng box tsaka foam or tela para pag nag-drop to, hindi ganun na yung impact niya hindi ganun kalakas. Yun kasi isang reason eh. Kaya nagkakaroon ng leak yung mga ganito. Buksan ko lang So, kung mayroon pa po kayong alam kung paano siya nagkaroon ng leak, ano naman po, comment naman po. And yung solution na alam nyo, paki-comment down below po para din po sa mga newbie na katulad natin, no? Namin. Kasi kailangan din natin matutunan to mga newbie and mga gusto mag-start ng airsoft. Kasi ito yung mga tinatawag na basic lang na gagawin. So hindi natin kailangan na
dalhin sa hobby shop para lang ipagawa kung basic lang naman. And ginagawa rin po ito mga kahabi. Siguro pag may extra time kayo, huwag po gagawin pag nasa field kayo kasi sayang yung oras kung doon pa kayo gagawa. Imbis na nakakapag-firing na po. Okay? Ayan. Ito po yung isa na tatanggalin. Dumi niya. Punasan lang natin mga kahabi. So, ingat din po sa pag-ano. Ayan. Lagay lang natin ang isa dyan. Tapos, hatakin nyo lang po dahan-dahan. Tingnan nyo po kasi may spring yan. Ito yung spring na sinasabi ko. Ayan. So, tabi muna natin. And punasan muna natin. Kasi sa may oil na siya. May lube na siyang tinatawag. Ilagyan ko na po yan. Nisprayan ko na po siya. Punasan lang natin to. Tanggalin ko lang po. Masyadong malapit nadudulin po ako. So, ito po yung pinaka nagsisilk mga kahabi. Itong rubber na to. Itong rubber na to. Yan po yung pinaka nagsisilk talaga dyan. Okay. So, yan po dapat yung nasa tamang pwesto at walang damage. Silipin nyo rin po kasi baka may damage siya. Kaya nagli-leak siya ng ganun. Okay, punasan lang natin. Tanggalin ko muna siya. Yung iba po, pinapalitan nila. Since na okay naman siya, wala siyang damage, ang gawin lang po natin, iikot lang siya ng pwesto. Yung dati nakaganyan siya, i-hit lang po natin. Baka kailangan lang i-hit na nakaganon. Ayan. Ayan, ganyan. Pipihit. Ito po yung rubber O-ring. Yan yung tinatawag ng O-ring. And then, ito lang. Pinihit ko lang po siya ng konti para magbago lang yung posisyon niya. Ayan. Sana nakikita nyo. Ayan. Okay. Then, linisin po natin ulit. Punasan natin. So, after natin gawin to, siyempre, i-sprayan natin siya na ulit ng silicone lube. And then, testingin po natin kung nag-work siya. Ayun, may natanggal. Lalay lang po kayo sa mga natatanggal. No? Madali naman po ikabit. Pag hindi siya nag-fit, ibig sabihin baliktad po. Ayan, nag-fit naman siya. Okay. Tapos, siyempre, may pagkakataon na tanggalin nyo na rin po ito. Or hindi naman siya madumi, okay naman siya, check nyo na rin po, punasan nyo na rin po ito yung labas na to para luminis. Ayan. Then balik po natin, tama ba? Tama ba? Pag ganun kailangan. Yan, pag ganyan po. Pag ganyan po ang balik. Ganda po sa spring may ano po yan, may proper way na paglalagay. Dali lang naman po siya. Huwag po kayong matakot na buksan. Kasi po nung una natatakot din ako. Baka hindi ko siya may balik. And since madali naman po pala siyang gawin. Yan. Punasan nyo lang po. Linisin nyo na rin po. Nandito na yung chance para linisin. And then, sprayan po natin ng konti. Ito. Kasi may ano rin po ito may black din po ito. So, konti lang. Para ayan. Hindi po natin. Balik po natin. Balik po natin dito yan. So, pag hinigpitan po natin mga kahabi, huwag naman po yung sobrang higpit. Masira naman, no? Malos thread po, lalo po tayong walang magamit. Ayan. Ano lang po natin na i-maintain yung mga gamit natin. Malinis, tsaka every once a week nililinis natin yung unit natin. Especially yung baril. Nilalagyan po ng lubricant, silicone oil. Nilalagyan po yan. Ayan, medyo, yan. So, saktong higpit lang po mga kahabi. Huwag po masyado. So, like I said, dapat nililinis nyo after nyo pong gamitin, no? Para mawala rin po yung mga dumi-dumi. And sprayan nyo rin po ng lubricant. Silicone oil, sorry. Ayan. Lube silicone oil. Ito po yung ginagamit natin.
Huwag po basta ano ha, huwag po basta oil na ilalagay nyo. May pang ano talaga na oil. May pang airsoft talaga. So hindi po basta-basta yung ginagamit. Okay? Gumamit po tayo ng tamang oil. Sana mag-work to. Ito lang alam ko solusyon eh. Pag hindi, bahala na. Pero sana mag-work. Ito yung solusyon na alam ko po. Sana nasusundan nyo po no, kung paano siya gawin. Ayan. Kita na lang din po ng konti. Ayan. And double check na rin dito. Okay siya. Mahigpit naman. Okay naman po. And then sprayan natin ulit ng konting green gas. Sana okay na. Wala na siyang ano. Meron pa rin, ang lakas pa rin, no? Okay, dito siya nanggagaling mga kahabi. Ibig sabihin, meron akong maling nagawa. Ang galing ko lang po, meron lang akong mali rito, mga kahabi. Hindi lang mahigpit yung lagay ko dun sa ano. Nyo naman, binuksan ko na lahat-lahat, ganun pa rin. Okay, pinasasakit mo ulo ko. Ayan. Try po natin ulit. Ayun, medyo nagsil na. Medyo ano lang. Try po natin ulit. Lagay po yung upside down. Hindi mo kalimutan. 1, 2. Malakas pa rin, no? Dito po talaga siya nang gagaling. Sa part na po. Isa pa, buksan natin. Isa pa po, buksan natin. Kailangan natin pihitin ulit. Okay, kung mga tagal na po nag-aabi, baka meron po kayong masasuggest na paano gagawin dito, no? Baka alam niyo po yung gagawin. May mga expert po, tulong po. Tulungan niyo po kami mga newbie. Bigyan niyo po kami ng mga ideas. Idea para siya gagawin. Pero sana hopefully magawa ko siya, no? Kasi yun lang naman alam ko po eh. Siya nanggagaling yung singaw, ito yung pagitan eh. Ito po siya nanggagaling eh. So tatry lang natin siyang buksan ulit. Tawagan ko lang po ulit yung yan. Dito po siya nanggagaling eh. Sa part na to. Try po natin ulit pihitin yung ano, yung o-ring. Baka sakali. Ayan. Ipihit lang po natin. Ipihit ko na po siya ulit. Sprayan na rin po natin. Baka sakali. Konti lang po yung spray ko mga kahabi. Para lang magkaroon siya na. Sprayan ko na siya. Balik natin ulit. Siguro naman ikaw matibay ka na. Medyo higpitan po natin. Pero alalay na higpit pa naman po masira yung ating airsoft magazine. Ayan, mahigpit na po. So, balik natin itong bulb. Lagyan muna po natin ang konti. Meron naman pala siya.
Oops. Sorry. Lalay lang po sa pag-iikot. Pag ayaw po, huwag niyo pong pilitin. Ibig sabihin, hindi po tama pa. Yan, tulad niyan, ayaw po niya. So, hanapin niyo lang po. Yan. Tama po natin. Baka masira kasi pag pinilit po eh. Pag ito ayaw pa po eh, baka kailangan ng palitan yung O-ring. May nabibili naman po yata sa Shopee. Baka may mga kilala kayong extra O-ring. Yun. Hintayin lang po natin mga ilang minutes. Baka kasi nag-aano pa po yung lube sa loob. Baka kailangan lang po natin hintayin ng konti. Yan. Yun po yung isa sa mga dapat po natin magagawa na marunong tayong magkalikot paminsan-minsan para rin po hindi natin dadali sa shop na hindi tayo mapapagastos, especially doon sa mga bibili po doon sa mga malalayo. So kung sakali po is kailangan open nyo po siya para bago nyo po ipaship, kayo po mismo magagawa nyo na siya. Hindi po katulad pag pinaship natin kagad, gastos yun. Tapos pababalikin po, gastos na naman. So, doon po sa mga, especially sa malalayo, no, try nyo muna pong gawin yung ginawa ko. Kung wala na po talaga, ganun pa rin po talaga, siguro mas maganda magtanong din tayo sa mga expert, mga kilala natin sa hobby, kung ano dapat gawin. So, may mga kilala tayo, nagagawa nila ng paraan. Subukan po natin ulit, mga hobby. Ganun pa rin po. So, ayan. Naririnig nyo naman. Singaw pa rin. So, siguro kailangan wala na rin. So, yun. Mission failed. Hindi ko alam na po kung ano eh. Kasi nilagyan ko na po ng lube, silicone lube. Tapos sinigpitan ko na siya. Yun lang yung alam kong pwedeng gawin dito eh. Hindi siya nag-work eh. Baka kailangan palitan ng ring. Ito. Wala eh. So, paki-comment down below naman po kung ano yung gagawin ko dito sa aking magazine. Eh, bago lang siya. Ilang beses ko pa lang nagamit. Parang 2 beses pa lang. Paki-comment down below kung ano po magandang gawin dito sa magazine ito. Kailangan ko bang palitan yung O-ring o may mali ba akong ginawa or paano po? Kayo na po mag-comment down below para tulungan nyo naman po ako this time para hindi po tayo mapagastos, no? So yun lang po mga kahabi, and abangan nyo rin po yung susunod na pupuntahan kong hobby shop store, and hopefully sama-sama tayo ulit sama-sama tayo ulit mag window shopping, and sa hopefully makapili kayo doon sa mga pupuntahan natin hobby shop store, no? Thank you so much po again. This is your Kahabi Buddy Arnold G. Sana nag-enjoy po kayo. Thank you po. Again, welcome back mga kahabi. Nakakatuwa naman to, no? After nung video tinesting ko siya. Ang ginawa ko lang po, sinigpitan ko talaga to. Itong screw niya at saka itong valve, sinigpitan ko talaga. So nawala So kailangan lang talagang higpitan. So kulang lang talaga sa higpit. So try natin ulit lagyan ha. Tinesting ko po kanina Nawala. Nakakatuwa lang. So yun po yung solusyon natin mga kahabi. Mga kahabi, yun yung solusyon natin ha. So, nawala yung singaw niya. So wala na tayong problema. Magagamit na natin sa Sunday. So yun lang po. Again, salamat po ulit sa mga subscribers. Thank you so much po sa mga viewers and followers. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi sa inyo, hindi po ako magkakaroon ng ganitong channel. Thank you po so much and have a nice day po. Bye!